Na of course naman ang mga kardinal ay hindi naniniwala sa ganito. Yun ang mga kardinal na hahalal. Kaya sabi ko sa inyo, Holy Spirit ito. Ay ilang kardinal ho yan? Siguro mahigit na 100 na yan. And all over the world. At sila ho, alam niyo ba, tinatawag na secret conclave? Wow! Gandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang buhay. Anong ganda ng buhay? Ano? Kaya, at salamat po at tayo patuloy na nagkakausap ng ganito. At salamat po sa mga nagpapadala ng mga tanong. Ano po? Pagkat ang ibig lang sabihin nito, talagang interesado kayo na makausap ako. Which I also love. Oo. At gusto ko rin naman. Sapagkat ano naman gagawin ko, tumatanda na ako kung wala na akong magagawa. Ano pa. So, yung maliit kong magagawa at konti kong magagawa ay akin nung pinagpapasalamat na gawin. Katulad ngayon, halimbawa, ito, magandang tanong ito. Ay, nako, Monsi, bakit po double standard ang ating government? Ba, gobyerno na ito. Hindi po ba merong mga kaso ay nako, si Ginoong Kibuloy, katulad ng rape, molestation, trafficking at iba pa? Bakit po kaya pinapayagang kumandidato sa pagkasenador? Wow. Well, I'm not too, hindi ako masyadong sa politika. Pero alalahanin po natin na si Pastor Ho ay nasa under investigation pala. May mga accusation, katulad ng sinabi. Ngayon, kung ito'y totoo o hindi po natin alam. Kaya hindi ho natin para siya hatulan. At wala ho tayong karapatang humatol. This could be wrong, this could be hindi totoo, untruth, o ano man. Kung ano pa man po, hintayin po natin. At kung siya'y payagan, ay wala ho tayong magagawa sa ating government. Kung hindi naman ito against the law ng bansa. So, iiwanan na lang muna natin iyon. At ang pinakamaganda ho, itong mga taong ito na talaga namang may mga followings at may mga taong naniniwala, sana po ay mapatama ang kanilang isip at diwa at ang kanilang mga sinasabi at pinapaabot na mga aral ay makakatulong sa mga tao na nangangailangan makarinig ng salita ng Diyos. Pagdasalo natin si Pastor Kibuloy. Okay? Yun ang pinakamaganda. At ang dadako na ho ako sa susunod ng tanong. Lolo Monsi, ito ho mabigat. So pagkat ito'y ating kababayan, si Cardinal Tagle, kaganda ho ng tanong. Siguro naman, ninyo napapakinggan ng maraming nababangkit tungkol sa kanya. At mabuti ho, at itong nagtanong na ito ay lumabas at tahasang nagtanong, which is good. Lola Monsi, mukhang pinopolitika. Pinopolitika na yung ating mahal na Cardinal Tagle. Marami ng mga fake news. They are. Naku, ang dami-dami kong mga natatanggap na galing abroad and local. Ano nga ba ho nangyayari? Ano nga ba ho? Si Cardinal nga ba po ba ang magiging? Ay, naku. Okay, so, atin pong isa. At mga swabeng paninira. Wow, ang ganda. Sa kanya ng mga social media contents. Nararamdaman at aamuyan na namin na parang nakaprogram na yung subtle na paninirang puri sa kanya. Dahil sa mga maiinit na balita o rumors na siya raw ang pinakamalakas na kandidatong papalit kay Pope Francis. Wow! Para bagang politika ito, parang gobyerno ito eh. Okay? So let's go on. Napaka-humble at masunurin at banal naman nating mahal na kardinal. Sa palagay po ba ninyo, kumikilos na yung mga mafia? Oo. Sa Vatican,
upang mapigilan at hindi maiboto siya bilang kapalit sa Papa? Wala din po palang pagkakaiba sa politika dito sa atin, sa Pinas. Wag ho ninyo pagsasamahin ang simbahan at ang gobyerno. Pero let's go on. Ay nako, ang same old racism or discrimination. Dahil wala tayong mga Pinoy na K na maging leader ng ating simbahang Katolika. Kahiyaya. Ay nako, salamat ho at nabanggit ninyo ito. At nakakatuwa ho dahil ang ibig sabihin, kayo ay concerned sa ating mahal na Cardinal. At lahat ho tayo dapat maging concerned. Ngayon po lamang nangyari ito, palibhasa nga ay usong-uso na ang social media. Ngayon lang po nangyari ito ng isang kardinal ay hindi pa patay. Hindi pa patay yung Papa na papalitan ay agad nang napapag-usapan. Oh God. First time ho ito. First time ho. At ang nangyari pa ay kababayan natin. Kakalungkot naman. Now, let me clear some points. Una, ang pagiging Santo Papa ay hindi kagagawan ng tao. Narinig nyo? Sapagkat ito po ay kagagawan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang napili ng magiging Santo Papa sapagkat siya ho ang mamumuno sa simbahang itinayo ng Holy Spirit. Hindi ito pwedeng pakialaman ng tao kahit gaano kagaling ang tao. At hindi po kailanman na ang isang kasalukuyang Santo Papa ay parang mag-endorse ng kanyang kasunod. Imposible. Hindi. Gustuhin man niya, hindi mangyayari. At baka nga, ang problema pa, ang malungkot dito sa nangyayaring ito ay kumbaga, ang inyong tawag ay mafia na parang paninirang malinis na paninira o malambing na paninira, pero paninira pa rin na ang resulta nito ay lalong hindi magugustuhan ng mga kasamahang kardinal, si Cardinal Tagle. Na of course naman ang mga kardinal ay hindi naniniwala sa ganito. Yun ang mga kardinal na hahalal. Kaya sabi ko sa inyo, Holy Spirit ito. Ay ilang kardinal ho yan? Siguro mahigit na 100 na yan. And all over the world. At sila ho, alam niyo ba, tinatawag na secret conclave? Sila ho ay para mga preso doon sa loob ng Batikano. May kanya-kanyang kwarto. Walang kampanyahan. Walang kampanya. Walang makapagsasabi. Siguro, pagka nagkakasama-sama, napapabulong-bulong. Pero ewan ko, hindi ko naman alam. Hindi pa naman nakakapunta dyan eh. Pero yun ang alam ko. At kung hindi ko magiging gayon, ako mismo, hindi ako maniniwala sa Santo Papa na mapapatayo kung ito ay pinili ng isang tao. Ay, bahala kayo. Kayo na lang ang kumilalang Santo Papa. Incidentally, nakadao pang palad ko ang Papa. Nito lang 2 months ago. At alam niyo sinabi ko, yung kanyang gustong-gustong marinig at yun yung kanyang hinihingi, malimit, please pray for me. At sinabi ko sa kanya yon. At ako naman dahil ako nakapag-aral sa Roma, hindi naman yun itatanong, nakakapag-Italiano ng kaunti, hindi ko pa naman nakakalimutan, ay sinabi ko sa kanya sa Italiano, ay dituwan-tuwa yung matanda. Kaya kami, may picture ako noon. Bueno, ang Santo Papa ko, uulitin ko, kayo maniniwala. At magandang may nagtanong, at sana huwag nating bigyan pansin ang mga ito. At ipanalangin natin na kung ano't anuman,
kung ano ang kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit, ay ang mapili ay yung karapat-dapat at yung dapat manguna at mamuno sa ating simbahan. So let's pray for Cardinal Tagle na matanggap niya ito. I don't know what is his feeling. Saan nangyayari ito? Ang kawaway ang ating Cardinal. Ngayon pa naman lang tayo nagkaroon ng Cardinal sa Vatican. Kung bakit nangyayari ito, hindi natin alam. It's pure politics. Tama kayo. And these are all fake news. Huwag kayo maniniwala. Sasabi ko na sa'yo. Diyos lamang po nakakapili ng Cardinal. Amen? At huwag na huwag niyo akong pipiliing Santo Papa. Okay.